sige po, dadako na po tayo sa ating pakikinig. Wala na po tayong sharing portion, wala na po tayong oras. Pakikinig sa salita ng Diyos sa pangunguna ni Brother Anaklito Boyet Balisbis, sa pangungunang panalangin ni Sister Agnes Divino. Amen. Sa pangungunang panambahan ng ating El Shaddai Gospel Ministry Hong Kong Chapter. Sa pangunguna ni Sister Maricel Mendoza. Amen. Sa muli po, purihin natin ang ating Diyos na buhay. Tayo pong lahat, magsitayo na po. Habang tumatayo, pinupurihan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sige po. Sister Cecil, sa harap please. Hallelujah. 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 What we can do is very little, but what God can do is immense and amazing. Hallelujah. Kaya Panginoon, lumalapit kami sa inyo sa araw na ito. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat Panginoon sa araw na ito na kami ay nagkakatipon upang sa muli ikaw ay aming pasalamatan. Salamat Panginoon sa Eukaristiyang aming tinanggap. Hallelujah. Salamat sa paglilinis mo sa aming buong pagkatao. Sa muli pa Panginoon, pangunahan mo kami. Pumagitna ka sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo. Hallelujah. Hallelujah. Pangunahan mo Panginoon ang lahat ng iyong mga gagamitin sa pagpupuri, ang choir, ang banda, ang mga dancers, at ang iyong mga manggagawa sa iba't ibang ministry. Hallelujah. Sa muli pa, Panginoon, buksan mo ang aming isip, ang aming puso, na sa ganon sa muli naming matanggap ang iyong mga kapahayagan sa araw na ito. Ang mga salita mong nagpapagaling, naghihimala, nagpapala sa aming mga buhay. Pangunahan mo, Panginoon, si Brother Boyet sa kanyang paghahayag ng iyong salita. Bigyan mo siya ng mga fresh revelations. At ikaw po, Panginoon, ang mangusap personally sa bawat isa. Hallelujah, hallelujah. At kasama ng aming mga kapatid na nasa online, sama-sama namin itinataas ang aming mga prayer request, ang aming mga kahilingan na isulat man at hindi. At inaangkin namin, Panginoon, ang katugunan kung ayon sa iyong kalooban. At isinasama din namin, Panginoon, ang mga nasalanta ng bagyo sa Pilipinas. Comfort them, Panginoon, at salamat sa iyong divine protection. At sa mga oras na ito, blessing upon blessing, victory upon victory. In Jesus' mighty name we pray, together with the intercession of the Blessed Virgin Mary and all the angels and saints in heaven. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, malakas na papuri sa Diyos na buhay. Taas na mataas sa Panginoon. Iwagayway kaya El Shaddai na nakatingala sa atin ngayon. Amen. Amen. Ipalakpak ng malakas sa Diyos. Say hallelujah. Hallelujah. Say hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. Itaas. At isigaw natin sa ating Diyos. Hallelujah. Welcome natin ang banal na Espiritu. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Oh, hallelujah. 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 Sinasamba ka namin at pinaparangalan. Amen. Hallelujah. 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 Sa oras na ito, tayo walang ibang gagawin kundi magpupuri sa Diyos. Amen? Amen. Ang oras na dinala natin sa lugar na ito ay ilalaan na lang natin sa ating Panginoon. Amen? Amen. Mahaba man o maigsi na pagsayaw, pagsamba sa Diyos, kung mula sa puso, makakarating sa kaluwalhatian. Amen. Amen. Sabi po ng awit 145 verse 10, magpupuring lahat sa iyo, Yahweh, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Amen. Amen. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman ang nag-iisang hari ng mga hari. Hallelujah! Sumayaw sa Diyos! Labis akong namamangha, kaya naman sa
puso ko ay magpupuri, papuri para sa Isang nag-iisang sabihin natin, hari. ikaw ang Diyos noon. Ikaw noon, Hanggang ngayon, ang dakilang Panginoon. Labis akong nagagalak na sambahin ang aming Diyos. Mga dakila mong gawa, labis akong namamangha. Kaya naman ang puso ko ay magpupuri, papuri para sa nag-iisang hari. Ikaw at awitin, hallelujah! Hallelujah. Amen! Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Oh, hallelujah! Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Tayo na! Buong lakas! Buong galak! Tayo na! Buong galak, Ang ating Diyos ay purihin. siya'y handugan Ang palakpak ng palakpak at ang awiting makalangit. buong galak, nasasayaw ng handog na papuri. Buong lakas, nasisigaw. nasisigaw, nagluwalhati sa hari. Tayo na, buong galak, Ang ating Diyos ay purihin. Siya'y handugan ang palakpak ng palakpak at ang awiting makalangit. Buong lakas, nasisigaw bilang handog na papuri. Buong lakas, nasisigaw, nagluwalhati sa hari. Tayo sumayaw sa Diyos. Sayaw! Sayaw sa Panginoon! Hallelujah! Sigaw, hallelujah! Halle, hallelujah. Sa iyo, Panginoon, aming papuri at pagsamba. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Say hallelujah! Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, Isang bali, sigaw, hallelujah! Halle, hallelujah. Amen! Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, Isang bali, hallelujah. pagkakataon, awitin natin, hallelujah! Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Malakas ang papuri sa Diyos! Hallelujah! Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Glory to Christ Jesus. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Lamb, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcasts of the east, you are the God who really sees. And by your
El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Blessed be the name of Jesus. Glory to God. Glory to Christ Jesus. I will praise you till I die, El Shaddai. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ni Kristo Jesus na Panginoon, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Salamat sa biyaya ng buhay at kalakasan. Salamat, Panginoon, na kahit marami kaming problema, iniingatan at diniligtas mo rin kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, at iniingatan mo po ang aming mga mahal sa buhay na naiwan sa Pilipinas. And Father God, naniniwala kami, Panginoon, pinahina mo na po ang bagyong ito. At Ama, kaming lahat ay patuloy mong iingat at niligtas, Ama. At ang kinim po namin, Panginoon, ang tagumpay ng iyong gawain sa hapong ito. And Father God, patuloy po namin pinagdarasal ang kalusugan ng aming mahal na punong lingkod upang patuloy siyang gamitin daluyan ng kapangyarihan. Patuloy ka naming luluwalatiin ngayon at magpakailanman sa ngalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen at Amen. Purihin natin ang Panginoon. Ang Panginoon, Si Kristo ay narito na. aking lakas. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na. Halita na iwasan na, tayo ay tutulugan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas, lakas ng pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirap at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo
Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Glory to God. Glory to God, Jesus. Our reading for today will be taken to Matthew chapter 14, verses 22 to 33. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad, pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos siyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan ng takot ang mga alagad nang makita lang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, hayaan mong ako'y pumunta sa iyong kinaroroonan diyan sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang malakas na hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Panginoon, sagipin ninyo ako," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya," sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng nasa bangka. "Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Mga magulang ko at kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Yesu Kristo. Amen. Bago tayo magpatuloy, taas muna natin sa Panginoon ang mga bagay na nais natin pagpalain, tubig, langis, panyo, Biblia, larawan ng asawa kung mayroon, larawan ng mga kabarkada na aakayin natin sa sunod na Sabado, larawan ng mga marites sa Central. Tayo ba'y magdasal? Mahal na Panginoon, sa hapong ito, muli, alay namin sa iyong aming puso, isip at kaluluwa. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng daladala ng aming mga kapatid. Naniniwala kay Panginoon ang mga bagay nito'y gagamitin mong daluyan ng kapangyarihan upang sa gayon, Ama, sino man Panginoon, saan man sila naroon, pwede nilang gamitin pananggalang sa anumang gawa ng kaaway. And Lord, i-bless mo, Panginoon, ang mga prayer request ng aming mga kapatid. Naniniwala kay Panginoon, kanina pa lamang sa banal na misa, answered prayer na kami, Panginoon. Muli, lahat ng parangal at papuri para sa iyo lamang, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Kumusta na kayo? I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, Malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at Matagumpay! Amen. Thank God I'm blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako ay marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Talagang talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako ay marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Pagkaman matala
Mahabaw ang buhay. Pag si El Shaddai, sinunod mong tunay. Prosperous Talaga. Thank God I'm blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God. Thank God ako'y marangal At matuwid na. Thank God happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Thank God I'm blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman At matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Amen. Thank God happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa. Matalino, Matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig. malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Mayaman na ba kayo? Taas ang kamay mayayaman. Lahat ng nagtaas ng kamay, tsak yun, yayaman. O, sige. Ganyan nyo ngayon kamay nyo. Sabihin nyo, Lord, pagkatiwalaan mo ako sa malaking halaga. sa malaking halaga. Turuan mo po ako Turuan mo po ako. gumastos Gumastos ng tama. ng tama. Amen. Amen. Halata mga gastador ang sa atin. Sige, upo na kayo mga kapatid. Again, bati mo yung katabi, maligayang Pasko. Ilang tulog na lang, Pasko na, sinta ko. Sino marunong lumangoy? Marunong ba kayo lumangoy? Sino marunong lumangoy? Ilang feet? 3 feet? Or, sino sa inyong nananaginip na sa tubig siya na nalulunod? Naranasan nyo na ba yon? Nanaginip kayo na nasa tubig, papalubog kayo. Alam nyo yung tubig, alam nyo maraming simbolo sa Biblia. Pag hangin, pag nanaginip kayo na parang lumilipad kayo, may ibig sabihin yon. Yung hangin kasi, it symbolizes power. Pag nananaginip ka na, huy, lumilipad ka, or ano, it's a sign na God will give you responsibility. Pananagutan. Pero pag tubig, sa Biblia, pag sinabing tubig, it symbolizes people. Maraming tao. Kaya pag nanaginip ka at nasa dagat ka, or maaring may mga pangyayari sa nakaraan at mangyayari sa future na may involved ka sa maraming tao. Or, maraming uutang sa'yo. Maraming tao. Pero sa Ebanghelyo natin, mga kapatid, ito, anyway, alam niyo sa totoo lang, nabalita ko kanina, ewan ko kung totoo ito, alam mo naman sa Facebook, sa mga napakaraming fake news. Huwag naman masyado maniniwala sa mga sinasabi dyan sa internet or sa YouTube or sa ano. Ang paniwalaan nyo yun, dito nanonood dito, pinapanood nyo. Ito paniwalaan nyo to kasi ang salita ng Diyos ay totoo. Now, narinig ko kanina, nagpasalamat sila. Alam niyo kung bakit? Ayon sa kanilang sa weather nila, weather nila yon. Ang dami kasing apps tungkol sa bagyo. Yung isa, dadaan ng Central Luzon. Yung isa naman, humina na yung bagyo, kaya lang pataas. Kaya lang nung mapansin ko pataas, mukhang papunta ng Hong Kong.
pabor sa Pilipinas dahil tumaas, pero sa Hong Kong medyo kakapit tayo na mahigpit kung dadaan nga dito. Pero anyway, whatever happens mga kapatid, ang lahat ng nangyayari ay nais tayong turuan ng Diyos. Tuturuan tayo ng Panginoon upang tayo mas lumalim sa ating pananalig at pananampalataya. Now, pagkatapos magpakain ng Panginoon ng 5,000 tao, ay nagmamadali niyang pinasakay mga bangka, sa bangka ang kanyang mga alagad. Sabi, tapos na kumain sila. Ito kayo, mauna na kayo. Minamadali niya. Ang dahilan niya kasi, alam niya ang mangyayari. At alam niya rin ang gusto ng tao pagkatapos kumain. Sabi sa John chapter 6, verse 15, napansin ni Jesus na lalapitan siya ng mga tao at pipilitin siyang gawing hari. Kaya't umalis siyang muli at mag-isang umakyat sa bundok. Yun naman ang gusto nila eh. Nung dumating si Jesus Christ sa Israel, hindi maintindihan ng mga disciple at ng mga tao, thinking, sabi ni John, siya ang Lamb of God, siya ang Mesiyas, siya ang magtatatag ng kingdom of King David. So ang pananaw nila, baka magtatayo ng revolusyon ng Panginoon. So thinking, dahil siya, baka itatag na natin. Kayo mga tao, pagkatapos pakainin, malapit na siya, lumalapit siya kay Kristo. Bibit-bitin niya siya at gagawin siyang hari. Alam ng Panginoon Kristo na iba pa rin ang pangunawa ng mga alagad tungkol sa karya ng Diyos at ayaw niyang madamay ang kanyang mga alagad sa politika ng mga tao at maaring gamitin ng mga alagad para gawin siyang hari. Anyway, totoo naman talagang siya'y hari. Subalit hindi kahari-hari ng mundong ito at hindi gaya ng nasa isip ng tao. Akala nila, hindi, tatatag na ni Jesus Christ yung kanyang kaharian. Ito na. Akala na sa panahon nila. But then, mga kapatid, iba ang plano ng Diyos sa plano ng tao. Tandaan po natin, maaaring may maganda kang plano sa buhay mo, pero iba pa rin ang plano ng Diyos sa buhay mo. Maaaring ang plano mo ay mag-asawa na, pero ang gusto pala ng Lord, maging single ka. Tago na naman si Ikit. Hindi nga. Maring gusto mong mamuhay ka ng single, biglang may darating. Hallelujah. Hindi mo... Tandaan natin, si Jesus ay hari at the same time teacher. Kapag teacher, mga kapatid, nais siyang turuan ng kanyang mga alagad upang lalo silang maniwala na siya ang tunay na makapagliligtas sa kanila sa oras ng peligro. Alam niyo yung ayaw ng Panginoon ng panahon niya? Ayaw niya na makilala siya na isa lamang ordinaryong miracle worker. Or, isang ordinaryong politiko na nagbibigay ng ayuda. Ayaw niya nun. Baka kasi, ang tingin lang sa kanya, di ba, kahit naman sa panahon natin, kapag maraming pera, dun dumidikit. Di ba? Uy, ang dami-dami niyang dollars. Diyan tayo didikit. Diyan tayo lalapit. Parang langgam. Kung saan doon matamis, saan pupunta? Doon pupunta. Hindi yun ang gusto ng Panginoon. Ayaw niyang pupunta sa Kanya dahil lang sa may tatanggapin ka. Ayaw niyang lalapit ka sa Kanya dahil lang may kailangan ka. But ang gusto niya, kilanlin mo siya kung sino siya. Siya ang tunay na hari, siya'y anak ng Diyos, at tunay na Diyos. Kaya kung pupunta ka sa prayer meeting o magsisimba ka, hindi masama sumulat ng prayer request. But listen, dapat ang motibo mo is beyond that prayer request. Ang motive mo is to come to God and to give praises to God. Sambahin mo ang Diyos dahil wala ka ng ibang tatakbuhan, wala ka ng ibang lalapitan pa, kundi si Yahweh El Shaddai. Totoo lang, maraming tao, pag nakafocus doon sa prayer request nila, pag hindi dumating, wala na, doon na lang tayo sa central. Totoo lang. Ilan ba sa atin ang hina? Nung kailan ba yun? May kausap nga ako, may nag-chat sa akin, nangihina na raw siya,
Tinanong ko, nasaan ka ba ngayon? Nasa Hong Kong. Ano bang day off mo? Worker siya. Blind item, no? Worker siya. Pero hindi Saturday group. Huwag kayong mag-alala. No, worker siya. Nangihina raw siya. Sabi ko sa kanya, ano bang pinanghinaan mo? Mag-pray tayo. Nag-pray kami. Di ba yung cellphone naman, meron pag sa messenger, merong mikropono, pwede kang mag-voice record. Pinag-pray ko siya doon. Sabi niya, Brad, salamat, binigyan mo ko ng oras. Mga kapatid, kung meron tayong problema at mabigat na suliranin, lumapit tayo sa Diyos. Kasi ang Diyos, marami siyang oras. Kung nagbigay ka ng oras sa Panginoon, kapatid, bibigay siya ng Diyos ang oras na kailangan niya, na kailangan mo sa Kanya. Now, sa ating buhay, hindi may iwasan ng peligro. Tignan nyo sa Pilipinas, pagkatapos ng lindol, bagyo naman. Sa loob-loob ko, Lord, tama na po, tama na. Sobra-sobra na, lumindol, bumagyo, kung ano-ano pang mga nakawan dito, nakawan doon. At kung minsan, namimiligro na tayo, alam nyo, pag alis ko sa Pilipinas, o nakarang linggo, pinag-uusapan nila yung the big one. The big one? Alam mo yung the big one? Yung darating daw, ganito. So, anyway, 1995 pa sa Singapore, pinag-uusapan na yan. The big one. Hindi pa dumarating. Pero ayokong dumating. Ang inihintay kong big one, yung big one ng blessing ng ating Panginoon sa atin. There will be storms in life, mga kapatid. Hindi nawawala ang bagyo sa buhay. Kayo, dito, laging may bagyo. Hindi man literal na bagyo. Hindi naman sinasabing signal number 8 or signal number 10. Kapatid, araw-araw tayo binabagyo ng pagsubok. Pero itong tanda natin, hindi tayo pinababayaan ng ating Yahweh El Shaddai. Now, in case, just in case, parang ako, just in case wala pa yung preacher, ako muna. Huwag kayo magsawa aking ulo. Dahil susunod sa akin, ganito rin ulo. Sabi nila, ba't ganun? Si Brother Bay Gonzales nang dito sa Hong Kong, medyo. Shaggy. Si Brother Paul Pantoja, nung dumating dito, medyo rin, pero meron na, sabi niya. Tapos, ang dumating ako, tapos yung nakahabang sa akin, na susunod sa akin, ganito rin. Ang hihilig nyo sa kalbo, no? Hindi yon. Wala yun doon. Kasi, iniloloob ng Diyos na tayo magsama-sama para paalalahanan ko kayo. Ang tao'y marupok kay daling. Diba? Kung minsan nakakalimutan mo ang Diyos eh. Diba? Lalo na pag mainit ang ulo mo, nakakalimutan mo ang anak ka ng Diyos. Lalo pag nairita ka, Sus Mariosep, nag-message yung mga pamilya mo. Mga pamilya, parang ang dami. Nag-message yung pamilya mo. Paggagawa yung bahay. Naku, hindi ka pa nga nakakaipon. Hindi pa natatapos paggawa ng bahay. Naku, yung aso nyo na ospital. Mas mahal pa kaya ang gasto sa aso kaysa tao? Nakapag-alaga na ba kayo ng aso? Naku. These are storms. Yung magulo nakakahilo. Kapag ikay may vertigo at sumakay ka, naalala ko tuloy, nung ako'y na-assign sa may Romblon. May taga-Romblon ba rito? Wala, buti naman. Mula sa Romblon, tatawid ka papunta sa San Agustin. Naku, 2 hours, bangka. Hallelujah. Yung katabi kong bata naninigas. Tinitingnan ko. Ako naman akala ko, sumisilip ako sa bintana, parang umuulan. Kasi yung tubig, yung pala yung alon, umaapaw na doon sa bangka. Yung pahinante, yung parabang tawag doon, yung assistant nung driver, tumatakbo sa katig at tumatayo siya ron para hindi tumaob. Hilong-hilo yung cameraman sa akin.
Sabi niya, alin bang kamerang gagamitin ko? Di ba? Sabi ko, ang ganda naman ng biyahe namin, pero 2 hours yun. Talagang, ako parang umuulan. Hindi pala. Yung alon pala ay tumatabo na sa aming bangka. Tinitignan ko, parang wala lang. Yun yung mga anak ni El Shaddai. Kapag dumarating sa maalon na parte, wala lang. Dumating man tayo sa aeroplano at medyo may air pocket, wala lang. Tulog si Anakleto. Nung magising siya, Hong Kong na. Di ba? Sa mga anak ni El Shaddai, alalahanin natin, huwag kalilimutan, kasama natin na ang Diyos araw-araw. Now, what to do? Anong gagawin? Just in case, may bagyo. Eto, bagyo. Bagyo ng buhay. Ano ang dapat nating gawin at dapat nating tandaan? Una, hayaan natin ang Diyos na turuan tayo sa magitan ng mga nangyayari sa buhay. Let God be our teacher. Gustong-gusto niya tayong turuan, kaya lang ayaw natin magpaturo. Matthew 4:23, nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo siya sa mga sinagoga at pinangangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng tao. Now, waves, ang mga alon, para sa mga Hudyo, are symbols of punishment. Kapag sumusuway ka, sumusuway ang tao sa kalooban ng Diyos, of course, there are waves. Alam niyo ho ba, ng Genesis, nang linikha ng Diyos ang tao, in perfect harmony. Sabi ng Lord, likhain natin ang tao at ayon sa ating wangis. Hiningahan yung putik, tapos, pagkahinga ng putik, naging tao. God is leading me something to share with you. Pahiram ng choir. Saglit lang. Nagmamadali ba tayo? Pahiram ng choir, 3. Quickly. Tatlong choir. Huwag hindi kakanta, huwag kayong magalala. Quickly, please. Let me explain to you. Bukas pa sana ito eh. Pero God is leading us to know this now. Okay. Form a line in front. Yan, sige. Yung line, one line. Okay, find your height. Ala. Yung pinakamalaki ang saunahan. Okay. Okay, very good. Yan. Okay. Ano ba? Okay na yan. Teka muna. Hindi, palit kayo. Pinakamatangka, yung matangka daw, sa likod ka, iha. Yan. Okay, ito nangyari. Makinig kayo mabuti ha. Litong-lito yung camera sa akin eh. Okay. Nang linikha ng Diyos ang tao, 1 + 1 = 3. Tinuruan tayo ng punong lingkod, 1 + 1 = 3. Bakit? Of course, kasama natin ang Diyos. 1 + 1 = 3. Bakit nga 3? Kasama natin ang Diyos. But alam niyo mga kapatid, sa Genesis, tinuturo na ng Diyos yung 1 + 1 = 3. Paano yan? Kumuha ang Diyos ng putik. 1 plus breath of God equals 3. Bakit? Ayon sa salita ng Diyos, linikha tayo ayon sa kanyang wangis. Now what happened? Nang linikha ng Diyos, sabi niya, hiningahan niya yung putik. Tapos, naging living soul. Soul translation, naging living soul tayo. Buhay na kaluluwa. Kaya ang katabi mo, kaluluwa yan. Buhay. Ikaw, ang kaluluwa, buhay. Kala natin pag kaluluwa, ito. 3, 1 + 1 = 3. Bakit? Nang maglinikha ng Diyos ang tao, 3, spirit, soul, and body. Gets? Meron kang spirito, hininga ng Diyos. Meron kang kaluluwa, at may kang katawan ka. Now, 1 + 1 = 3. Triune God, Father, Son, and the Holy Spirit. Character of God, spirit, soul, and body. Kung titingnan mo, diretsohan, ilan to? Isa lang. Diretso. Sus, wag mo makasabot. Pag tiningnan mo ng diretso, kita ng camera yan. Di naman diretso, ilan sila? Isa lang, kasi hindi mo nakikita. Ikaw, hindi nakikita sa iyo yung spirito at kaluluwa. Ang nakikita sa iyo, yung katawan. Pero you're composed of 3. 1 + 1 =
Okay. I-dissect natin ang tao. Sister, doon ka yan. Ikaw naman dito, forward. Yan. Adjust ang konti, para makadaan ako. Yan. Ipatong mo yung kamay doon sa balikat. Sa balikat niya. Yan, ikaw naman, sister, yan. Let's say, i-dissect natin. Spirit, soul, and body. Gets? Yes. Now, nang dinikhaan Diyos ang tao, in perfect harmony, kasi the spirit. Hindi ka kinakain ng leon. Mababait ng leon nun. Because we go with the harmony, with the flow, with the Holy Spirit, and with the will of God. Walang bagyo noon, walang tsunami, walang pandemya, nasa paradise ang tao. May nangyari. Alam nyo na. Ebat Adan. Alam nyo na yun. Nagkasala si Eva at si Adan. Nang magkasala si Eva at si Adan, na-separate tayo sa Diyos. Sister, upo ka na. Take your seat. Salamat. Ano nangyari? Yung hiruwak, naging hininga na lang. Walang tinig na naririnig ang tao. Ang tao ngayon ay nabubuhay sa kaluluwa at laman. Kaluluwa, emotion. Yung spirito kanina rito, yun dapat na nagbibigay sa atin ng pangunawa. Na magkasala ang tao, wala na siyang maintindihan. Nabuang na. Hindi niya na maintindihan kasi bakit nangyayari ito, bakit ganito. Hindi niya, walang explanation. But the spirit, sana, maganda yung harmony, naintindihan niya kung bakit. But then, nagkasala ang tao. So nabuhay ang tao sa kaluluwa at laman. Yung kaluluwa, ikaw may kaluluwa. Ibig sabihin, yung kaluluwang yan ang nagbibigay sa inyo ng emosyon. Damdamin. Yung kaluluwa yung nagagalit, naiinis, nairita, natutuwa, nagsasaya. Yun yung kaluluwa. Ang aso ba may kaluluwa? Meron, kasi nagagalit. Anong kulang sa kanila? Yung spirito. Ang meron sila, instinct. Kapag feeling niya mawiwiwi siya, pupunta sa ano? Kaya lang, kumisa ng tao, kumikilos parang totoo yun. Now, your emotions, your feelings, kuminsan kapatid, mas nakikinig tayo sa feelings natin kaysa dun sa binigay sa atin ng Diyos. Kaya lang nagkasala tayo ang tao, kaya puro tayo feelings. Pag feeling ng kaluluwa, feeling ko nagugutom ako. Anong gagawin ng katawan? Natural. Kaya nagkaganyan. Kasi feeling ko nagugutom. Oo naman, di ba? Feeling mo. Okay, feeling mo, inaantok ka. Pag feeling mo, inaantok ka, anong gagawin mo? Hihikab muna. Walang feeling ko, inaantok ako. Tulog. Hindi, hihikab ka muna. That's what you feel. Halimbawa, yung kaluluwa, emosyon, kaluluwa, naiinis ako kay Brother Jeffrey. Pag nainis yung kaluluwa kay Brother Jeffrey, anong gagawin niya? Pag dumaan to sa amin, papatirin ko to. Tinuturuan niya yung katawan para patirin. Because of the emotion. May ganito, halimbawa, yung emosyon mo, ako lalaki. Feeling ko lalaki, feeling ko babae ako. Feeling mo lang yun. Di ba? Feeling ko babae ako. Anong gagawin? Utusan ko yung katawan. So, dahil feeling ko babae ako, kumilos kang babae. Feeling mo lang yun. We're confused dahil sa ating nararamdaman. Kuminsan, feeling ko, soulmate tayo. Soulmate tayo. Hindi kinakailangan magpakasal. Magsama na tayo. Soulmate tayo. Yun ang problema. Dahil gumanang yung damdamin, mali ang desisyon mo dahil sa yung damdamin. Gets? Kaya the more na gumagana at ginagamit mo ang emosyon mo, mali ang desisyon mo. Gets? Now, tumanggap ka ng Holy Spirit, tinanggap mo si Kristo, umating ka na CLSS. Dumating si Kristo. Ang sabi sa Ezekiel, bibigyan ko sila ng bagong espiritu. Wow, yung Holy Spirit, dumating. Sabi nung kaluluwa, tinatamad akong pumunta ng Saturday. Hindi na lang ako pupunta. Sabi nung katawan, oo, matulog na lang tayo. But, dahil nasa yung Holy Spirit, ang sasabihin ng Holy Spirit, magbihis ka, humanda ka, pumunta ka ng Saikung. Ibig sabihin, patong mo kamay. Ibig sabihin, inutusan ng Holy Spirit, yung kaluluwa naman,
Ay, oo nga, may gawain sa ikong. Magbibihis ka ngayon, susundin katawan. Ngayon, believe it or not, kapatid, kaya ka nandito, hindi dahil sa emosyon na naramdaman mo. Kaya ka nandito hindi dahil sa masaya ka pag pumunta dito. Nandito ka dahil dinala ka ng Holy Spirit sa lugar na ito. Hindi dahil sa happy ka. No, you came here because the Holy Spirit led you to come here to Saikum. Now, yung kaluluwa, pag sabi ng kaluluwa, ang sakit ng tiyan ko. Kakapa-kapa naman yung katawan. May bukol. May bukol. Ngayon sasabihin ng kaluluwa, oo nga, masakit. Pero ang sabi ng Holy Spirit, wala kang sakit. Anong papakinggan ng kaluluwa? Sasabihin ng kaluluwa, wala akong sakit. Hindi niya napapakiramdaman yung nararamdaman niya. Sasabihin ng katawan, oo nga, wala akong sakit. That's what happens when you are one with God. Yung fear, yung takot, emosyon yun. We can overcome fear by the power of the Holy Spirit. Kasi hindi ko alam kung babalik pa ako next week or what. Okay. Baka muwi na ako. Okay. Kapag ang isang tao pinauwi ng Lord, muwi na. Natulog na. Ganito. Sige. Pag natulog ang tao, sinundo na ng insurance. Sinundo ng insurance. St. Peter, insurance, sinundo. Now, anong mangyayari dun sa katawan? Hello, come with. Anong mangyayari sa katawan? Papunta sa lupa. Ay, agoy. Mula sa lupa, babalik. Yung spirito, saan babalik? Kay Lord. Galing sa Kanya eh. Maiwan yung kaluluwa. Saan pupunta yung kaluluwa ngayon? Ganito yon. Let me explain. Parinig kami dito. Now, ang tao, kung inialay mo sarili mo, ang kaluluwa mo, kailangan iligtas yung kaluluwa eh. Yung talagang habol ng Diyos, yung kaluluwa mo. Yung Holy Spirit, once naligtas siya, pag dumating ang panahon at matutulog na, isasama niya sa paradise. Kasi yun sa lupa yun eh. Now, balik tayo ulit. What happens? Halimbawa, hindi mo nakilala si Lord, pero nakilala mo si Lord, pero yung kaluluwa may tanim na galit, hinanakit, puot. Babalik yung spirito sa langit, maiwan yung kaluluwa, kinakailangan dumaan sa proseso ng pagpupurga. Kailangan linisin. Kasi walang masama o madumi na pwedeng pumasok. Kaya kung matutulog ka, siguraduhin mo, walang hinanakit ang puso mo. Para kung matulog ka, anuman mangyari, diretso ka sa paraiso. Gets? Now, salamat. Palakpakan natin mga kapatid ng Kwan. Waves. Balik tayo sa waves. Waves are symbols of punishment sa mga Hudyo. Waves are instrument as to come to God. Kaya kung minsan may persecution, para sabihin sa iyo ng Holy Spirit, lumapit ka sa Diyos. Yung Holy Spirit ang magsasabi sa iyo, kapag dumarating sa bagyo ng buhay, ang mga waves na ito ay minsan ay hagdanan papunta at papalapit kay Yahweh El Shaddai. Kaya lang nakakalungkot, maraming matatanda, hindi nagtatanda. Ano ibig sabihin? Ang dami ng pagsubok, ang dami experience, hindi natuto. Diyan ka na naman. Inutukso-tukso. Di na natuto. Diba? Nagkamali ka na naman. Magkakamali ka na naman. Sabi ng kaluluwa mo, kasi mahina ako eh. Mahina ang aking damdamin eh. Nahulog ka uli. Pagdating sa dulo, nabali ang sanga. Tandaan natin mga kapatid, hayaan natin ang Diyos turuan tayo sa magitan ng mangyayari sa ating buhay. Learn to move on, kapatid. Pag nagkamali ka, okay, patawarin mo na yan lalaking yan.
Move on. Wala mang lalaki, meron ka namang Kristo. Wala kang ng asawa, meron ka namang Diyos. Wala kang buhok, pero meron naman ako ng Lord. Jesus completes us. Kaya araw-araw, normal lang yon bilang anak ng Diyos. Normal lang merong pagsubok. Bagyo, okay lang yan. But these are stepping stones para makalapit ka sa ating dakilang Diyos na buhay. Pangalawa, pag may bagyo, iwan natin yung ating comfort zone. Pumasok sa buhay na kasama ang Diyos. Hindi ko maintindihan. Noong 1991, I think 1991, pumutok ang Pinatubo. Yeah, pumutok ang Pinatubo. Iba senior, wala pa siguro dun. Pumutok ang Pinatubo. Tapos may lahar. Alam mo, isang doon, nasa bubong siya. Lord, tulungan mo ako, Lord. Dumating na ang tulong mo. May dumating na bangka. Hindi, hintay ko si Lord. Hintay ko si Lord. Dumating helicopter. O ano na, sumakay na. Hintayin ko si Lord. Sabi nung pinabayaan ako ng Lord. Samantalang kapatid, dumarating talaga yung tulong ng Diyos. Ayaw lang natin pansinin. Iwan natin yung comfort zone. Ngayon, tignan niyo yung mga nasa baha. Ewan ko, di ko malaman kung bakit di sila makaalis sa bubong. Or, sabi sa Matthew 14:22, agad pinasakay ni Jesus sa bangka mga palagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauwi naman niya ang mga tao. Listen, ito. Usapin to nasa nanonood. Umalis ka sa comfort zone mo. Pumunta ka sa Saikung. Kasi kung nandiyan ka lang, nagsasaya kami rito, nagtatawanan kami, ikaw naman. Or, maaring nagsasangag. Wala excitement. Normal lang. Hige, laba, kuskus, piga. Kuskus, piga. Pinapanood mo yung preaching sa YouTube. Naintindihan mo ba yun? Kahit may headset ka, you have to have time. Sabi ko na ito kahapon Maglagay ka ng oras para makinig. Kung naglalaba ka, maglaba ka muna. Baka magkamali ka ng piga. Mapagalitan ka ng employer mo. Focus on your work if you're working. But pagdating sa Word of God at pahinga mo, saka ka makinig. Or, the better, pumunta ka sa Saikung at sumama sa mga anak ni Yahweh El Shaddai. Di ba sabi ng Panginoon, sagot ng Diyos kay Peter, Matthew 14:29, sumagot siya, halika! Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Wow! Si Jesus lang ang una naglakad. Sabi lang, multo! Woo! Nakita kayo ng multo, anong gagawin nyo? Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-tasan. Pero sabi ng Panginoon, siya yun sometimes, yung akala natin kinatatakutan natin, multo. Kuminsan nga, multo lang Kuminsan, multo lang nagawa ng tao. O ikaw lang may gawa ng multo. Kahit wala namang multo, wala namang problema sa buhay mo, naglalagay ka na, masyado ka nang nagpapanik kasi ikaw lang may gawa nun. Now, sabi ng Lord, huwag kayong matakot, ako ito. Kapag may problema, tandaan nyo, gagamitin ng Diyos ang problema para dumating ang blessing mo. So, sasabihin ng Lord, anak, huwag ka matakot, ako lang ito, it's only me. Ako nga. Sabi ni Peter, ikaw yan, papariyanin mo ko. Si Peter, lalakad-lakad, dadahan-dahan. Ako, nung makita yung alon, lumubog. After that, ano sabi ni Lord? Ang hina naman ng faith mo. Hinila. Hanggang sa makaakyat, si Pedro nakasakay na rin, kapatid. Kapag hawak-hawak mong kamay ni Kristo, kapatid, makakalakad ka sa ibabaw ng problema ng buhay. Hindi ka malulunod dahil ikaw ay hawak-hawak ng Panginoon. Katulad ni Peter at ng mga disciples, nais natin makasunod sa kalooban ng Diyos. Kailangan iwan natin ang mga masarap na bagay sa mundo at tanggapin ang mas masarap sa buhay, ang kapiling si Yahweh El Shaddai. Masarap sa Saikung. Amen.
Masarap din naman sa Central. Pero mas masarap sa kasama ang Panginoon. Uy, masarap sa Disneyland. Masarap sa Peak. Pahangin tayo. Kinikwento kahapon. Sa totoo lang, nung 2013, nandito ako, 12 years ago, minsan di ko narating yung Disneyland. Kasi walang nag-aya. Ako naman, nung gawain ko nun, pakatapos ng prayer meeting, uwi na agad sa flat. Kasi maghahanda naman ako ng bagong topic para next day. Walang time para pakialam ko kay Mickey Mouse. Hindi niya ako natutulungan. Pero kapatid, wala tayong dapat maging concern sa mundo. Ang concern natin, makalapit tayo kay Kristo Jesus na ating Panginoon. And finally, tayo. Anong kagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita? Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay ng lingkod niya, pinagpala. Bagyo sa buhay, hayaan natin turuan tayo ng Diyos. Huwag ka masyadong paapekto sa nararamdaman mo. Huwag ka masyadong emosyonal. Konting bagay lang, pusong mamon. Damdaming chicharon. Diba? Yung mga nasa Hong Kong, huwag masyadong matampuhin. Konting bagay lang. Hindi na ako pupunta sa Saikong. Hindi na. Never! Grabe, makadrama. Bigyan mo ka ng award! Alam mo, kung nanlalamig tayo, pakiramdam lang natin yun. Tandaan nyo, kaya ka nakakaramdam yan, may kaluluwa. Baka may problema kaluluwa. Pangalawa, siyempre, huwag tayong matakot, humakbang sa pananampalataya. Leave your comfort zone. Maghanap ka ng day off. Umattend ka ng prayer meeting. Natakot ka. Alam mo sa Pilipinas, yung mga lola, baliktad na. Noon, sabi ng lola, ikaw, huwag kang lalabas-labas, ha? Ngayon iba na, Lola, huwag kayong lalabas. Baliktad. Ba yun?
Lumabas ka sa comfort zone mo. Explore the world with Jesus. Ako, naniniwala ko, may dahilan kung bakit umuunti yung iba rito. Hindi dahil talaga ng lalamig. Dahil inilipat kayo ng ibang lugar. Ang ilan sa inyo rito, tinitingnan ko pa lang, tipong foreigner. Mukhang dadaling ka ng Lord sa London. O kaya pupunta ka sa Tokyo. Japan! Japan! Or, di mo alam, ihanda mo lang yung passport mo, lalo yung isang sister na naka-green. Ano yun? Ha? Green? US yun, green money. Dollars yun. Dito kasi pula. Ay brown, 500 brown, di ba? Anyway, kapatid, wag mong hahadlangan, wag mong lilimitahan ng blessing, Lord. Kapag may pagsubok, okay lang. Sige, sabi nga ni Brother Meding Cabello, enjoy mo lang. Ako, ini-enjoy ko. Kung ma-extend man ako, praise the Lord. Amen. Kung hindi man naman ka-extend, hallelujah. Ang mahalaga, kapatid, kahit sinong dumating dito, wag kayong mawawala. Amen. Kasi ang mahalaga, hindi yung taong nandito, kundi yung salita ng Diyos na pinapangaral niya. And finally, panghawakan natin ang salita at huwag tayong matakot. Sa Old Testament, at sabi nila doon, kasi nasanay tayo, i-claim mo na yung blessing mo, i-claim mo. But sa Old Testament, hindi sinasabi yung claim. Ang sabi ng mga disciples, sabi ng mga nila Joshua, we will possess that land. So, hindi lang claim, possess your blessing. Hawakan mo na yung blessing mo. Amen. Kasi pag malayo pa, i-claim ko yan. Hindi pa dumarating, malayo pa yun eh. But when you say, I will possess that blessing, akin na yan. Kahit makipag-agawan pa sa akin ng demonyo, hindi niya magagawa yun. Dahil akin, I am possessing that blessing. You will possess that land. Kaya huwag kang mangangamba na humakbang sa pananampalataya. Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan. Sa inyong pasanid, kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Come to Jesus. Ay, mapapakanta ko sana yung come to me, pero sa next time siguro pagkikita natin. Anyway, Matthew 14:28-29, sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw yan, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Sumagot si Jesus, sumagot ang Panginoon, halika! Mula sa bangkay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig, papunta kay Jesus. Bumaba si Peter sa bangka. Siya ay nagpakumbaba patungo kay Jesus. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos. Luke 12:32, huwag kayong matakot munting kawan sapagat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Amen. Huwag kayong matakot munting kawan sapagat gustong-gusto ni Lord ibigay ang blessing. So, ihanda mo sarili mo. By next week, lahat tayo rito may tatanggaping blessing. Amen. Siguraduhin mo nandito ka. Baka dumating yung blessing naka-address sa'yo. Ay, wala siya, absent. Wala. Make sure nandito ka. Ikaw na nanonood, manood ka. Make sure nandito ka next Saturday. Amen. Kasi pag absent ka, sorry na lang. Sila, pagpapalain. Ikaw rin naman pagpapalain, basta't may pananampalataya. Kaya lang, iba yung pagtanggap dito, masaya. Oh, yes! John 14:27, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan binibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban, huwag kayong matakot. Laging sinasabi, huwag tayong matakot. Manalig tayo sa Diyos. Lagyan natin kamay natin sa tapat ng ating puso. Yang pusong yan, may tenga yan. Ilan ang tenga natin? 4. May spiritual ear. Physical ear,
at may spiritual ear. Yung physical ear, tengang kawali yan. Pak! Labas doon. Pero yung spiritual ear, nasa puso yan eh. Tandaan nyo, spirit, soul, and body. May physical ear, mayroong spiritual ear. Always open your spiritual ear to receive the message of God. Laging handa. At dadagdagan ng Diyos ang pananampalataya. Close your eyes. Lahat ng takot sa iyong damdamin, ang pangalan niya lagi ang tawagin. Siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at magulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan? Patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan. Manalig ka, tuyuin ang luwas sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y at ngayon, tila walang mararating na bukas. Ngunit kung siya ating hayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luwas sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka, tuyuin ang luwas sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya nakakalimot kay Jesus. Manalig ka, kay Jesus. Manalig Hallelujah. Glory to God. Oh, we thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sabihin mo ngayon, habang nakapatong yung kamay sa iyong puso, sabihin mo, Panginoong Jesus, Panginoong Yesus, mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Hindi ako makakasurvive hindi ako makakas. kung wala ka sa aking puso. Muli, inialay ko Yalay ang aking puso, ang aming puso, isip isip, at kaluluwa. Ang aking buong pagkatao ay para sa iyo lamang. Nais ko pong makatawid sa dagat ng problema. Nais ko pong malagpasan ang bagyo ng pagsubok sa aking buhay. Huwag mo pong bibitawan ang aking kamay. Alam ko pong tutulungan mo po ako makaahon mula sa buhay ng magulo tungo sa buhay na maayos. Panginoong Hesus, umaasa po ako ng tulong mo
habang ako'y nabubuhay. Gayon din naman, habang ako'y humihinga, ang aking buhay ay para sa iyo lamang. Amen. Patuloy niyong kamay sa inyong ulo. Oh, we give you praise, O God. Di namin alam, Panginoon, ang araw. Lord, my prayer, dalayan ko, Panginoon, ang aming mga kapatid sa Saturday group ay patuloy mong ingatan. Huwag mong payagan na magkaroon sila ng sakit. Hiniling ko, Panginoon, na kahit saan sila mapunta, saan mo sila dalhin, Panginoon, hindi mo siya pababayaan maghirap. Hindi lang sila, maging kailang mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas. Lord, kung may karamdaman ng nanay, ang tatay, Lord, we pray na pagalingin mo po sila, Panginoon. And Father God, dalayan ko po ang aming mga kapatid. Ano man ang sitwasyon na kailang kinalalagyan sa hapong ito, may mabigat man siyang pinansyal na problema, Lord, alam ko, magpo-provide po kayo, Panginoon, sa lahat ng kailang pangangailangan. And Father, alam ko at naniniwala ako, Panginoon, ito na ang katapusan ng sumpa ng kahirapan sa buhay ng aming mga kapatid. Simula na ito ng pagsagana. Totoo, tataas ang bilihin, Lord God. It does not matter. Tataas ang bilihin, pero tataas din ang aming mga blessings, O God. Hindi kami makararanas ng kahirapan sapagkat Ikaw ang aming great provider, O Lord. And Father, I declare sa buhay ng aming mga kapatid, wala silang sakit. Amen. Pinagaling mo sila, Panginoon. Ano man ang natuklasan ng doktor, kapatid, tandaan mo, may kapangyarihan ang pangalan ni Kristo Jesus. The name of Jesus Christ of Nazareth, tinutunaw namin ang anumang uri ng karamdaman sa buto, dugo at laman ng aming kapatid. We declare, O God, healing in Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa patuloy niyong pag-iingat sa iyong mga hinirang sa lugar na ito, sa araw na ito. Amen. Amen. Baba natin ang kamay and find your partner. Okay. Pag sinabing 1 plus 1, ilan? 3. Pag 3 plus 3? 7. 7, ha? Pag 7 plus 7? 15. 15, okay. Unang sasabihin mo sa partner mo, sa Sabado uli, Sabado ulit. babalik ka. Babalik ka. Okay. Paano pag Wednesday group siya? Tuesday group. Okay. 1 plus 1. Sa Sabado ulit, babalik ka. Babalik ka. Ang sasabihin mo sa kanya, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. 1 plus 1. Sa Sabado ulit, babalik ka. 3 plus 3. Kung naintindihan. Ano sabi ba? Okay. Huling-huli, sasabihin mo sa kanya sa partner mo. Sa Sabado, magsama ka ng dalawa. Okay. Parang nahirapan sila ron. Hindi! Kasama niyo ang Diyos. Amen. Kung kinakailangan pwede sa mga taga-central, punta ka na, sama tayo. Kung sino nag-aya, sagutin mo. Okay. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Pagpalain tayo ng Ama, ng Anak, at
ng Espiritu Santo. Amen. Amen. See you next time. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang ligaw. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang ligaw. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon, Ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, ang isang magagawa ng Diyos. at ngayon, Ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, ang isang magagawa ng Diyos. Salmo 91. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang nagangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinganyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mog katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayo kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalat, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na bagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila,
at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat naman ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us always. See you tomorrow. And see you next Saturday.